Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. No one is above the law. Ito po'y naging paalala ni NBI, National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, matapos pong magsampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Director Jaime Santiago. At magandang hapon po, Director Jaime. Maraming salamat po sa paunlak po sa tawag namin. Ano po yung pangunahing batayan ng NBI dun sa pagsasampa po ng kasong inciting to sedition at grave threat laban po kay Vice President Sara Duterte? Magandang hapon po muna, sir, at sa mga nakikinig sa atin. Apa? Alam nyo, ang naging batayan namin ay yung video clip, yung Zoom meeting ni VP Sara noong November 23, kung saan kung ano-anong pinagsasabi niya doon, nagmumura pa at sinabi niya nga na mayroon na siyang nautusan na tao na pagka siya'y namatay o napatay ay patayin si Pangulong Marcos, si First Lady at si Speaker. Ngayon po, dahil sa mga pahayag niya na ngayon, ay parang na-incite yung kanyang mga followers, yung mga naniniwala sa kanya. Actually po, the next day, nag-converge na po sila sa EDSA. Buti na lang ho, hindi lumaki yung grupo at hindi rin na nagkapatuloy. Kaya yun po ang yung pong grave threat, napanood naman po lahat ng Pilipino na sinalita niya yun talaga, sinabi niya yun talaga, at because of that utterances, ay parang na-incite ang mga tao to commit sedition. So, yun po, grave threats and inciting to sedition. Ganun po. At ano po yung mga proseso na pinagdadaanan po ngayon ng NBI bago makarating dito po sa naging desisyon na maghain po ng reklamo, Director? Ayun po, una pong hakbang namin ay si BP ay sinumpina namin. Dalawang beses po namin sinumpina but she did not appear before our office para ibigay ang kanyang side. Ngayon po, kailangan naman magpatuloy pa rin kami sa aming investigasyon. So from other sources, like yun nga, nagtampo nga sa akin ng media na bakit pati media na umattend lamang ng Zoom conference ng press con, pati mga vloggers at bakit sinumpina. Actually po, humingi lamang kami sa kanila ng affirmation na yung naganap talaga yung press conference na yon at VP Sara uttered those words na we consider it seriously na threat against the sitting president. So ayun po, kaya nalinawan po at plus other testimonies ng iba pang mga witnesses. Ganun po namin pinag-aralan mahigpit. At tapos basic law, elements ng crime, at back up by jurisprudence. Yung jurisprudence po para sa mga layman, yun po yung mga decision ng Korte Suprema sa kahalintulad na mga kaso, yun po ang pinagbatayan namin, sir. Ayon po kay Attorney Salvador Panelo na tila panggigipit o harassment ang ginagawa ng NBI laban po kay VP Sara. Ano po inyong tugon dito, NBI Director? Ay, wala pong ganon. Umpisa pa naman, sinasabi ko na ang NBI ay isang institusyon na mapagkakatiwalaan ng tao. Wala po kaming sisinuhin, apolitical po kami, hindi po kami madidiktahan ng kahit sino pa man. Talagang papanatiliin ko na ang National Bureau of Investigation ay isang institusyon na masasandigan ng ating taong bayan. Ngayon, nagkataon lamang si BP ay Vice President nga, nagkataon lamang yun. But nevertheless, no one is above the law. Kaya tinupad lang namin ang aming tungkulin sa taong bayan.
Ayon nga kay Vice President Sara Duterte, yung kanya naging pahayag po ay malicious taken out of logical content. Ano po ang inyo naging tugon dito, Director? Yun po, sa kanya pong pananaw yun. Apa. Pero sa pananaw po ng mga tao at kami po na nag-imbestiga, we take it seriously. Any attempt, any threat on the life of the President, any government official ay mandate po ng NBI na imbestigahan. Apo. Ganun po. At paano niyo po pinangangalagaan yung pagiging neutral at non-political ng NBI, lalo na't ang iniimbestigahan po natin isang mataas na opisyal ng gobyerno? Ayun po, nakita naman ng taong bayan, mga kaibigan natin sa media, na kami ay nagbigay ng mga pagkakataon sa lahat para umapir sa aming opisina, para magpaliwanag, tulad ni VP, para magpaliwanag siya ng kanyang side, but she refused to appear before us. Kaya nakikitang-kita naman po nila yon at hindi ako nag-iistorya ng kahit ano tungkol sa case, maliban lang isiwalat ko kung ano na nangyari. At ito nga po, napag-desisyonan naming 5 abogado po ang nag-aral. Plus ako, 6 kaming lahat. Kami ay pinag-aralan naming maigi kung dapat bang isampa o hindi. Meron po bang ibang kaso sa kasaysayan po ng NBI kung saan sinampahan ng reklamo ang isang mataas na opisyal po ng gobyerno? Paano ito ikukumpara sa kasong ito, Director? Yes, sir. Nagkataon lamang po na si Vice President ay ang unang Vice President na inimbestigahan ng NBI dahil siya lang naman ang una na publicly ay nag-threaten sa sitting President. Ano po yung masasabing mensahe ng NBI sa publiko doon po sa pagsasampa po ng kaso laban po sa isang opisyal na kasing taas po ng pangalawang Pangulo, Director? Sabi ko nga po, no one is above the law. Kung nagkamali, kahit sino pa siya, dapat managot siya sa batas. At doon makikita ng ating mamamayan na kami walang kinikilingan. Yes, sir. Ganun po. Bali, ano po yung posibleng maging susunod na hakbang po dito, Directors, ng NBI kung sakaling umusad itong kaso nito? Ngayon po ay nakapag-submit na nga kami ng aming recommendation, ng aming report sa DOJ at nasa kanila na po ang bola. Iwe-weigh ngayon ng Prosecutor General kung tama ba ang aming mga ebidensya na inilahad sa kanila para magkaroon ng preliminary investigation. After that, sila na rin na mag-aaral kung itataas ba yun, isasampa ba yun sa hukuman o hindi. Ganun po yun. Kumbaga, tapos na ang trabaho dito ng NBI? So far, as far as the investigation is concerned, parang tapos na po kami. Siguro kung mapatawag man kami sa hukuman na o sa preliminary investigation para mag-shed light pa, magdagdag pa ng anumang katanungan nila. Ganun po. Ano yung inyong panawagan doon po sa mga kritiko na nagsasabing ito isang paraan doon sa pagkakahati-hati sa gobyerno? Wala po. Alam nyo, mas magkakahati-hati ang ating mamamayan. Pagka nakita nila na kami hindi kumikilos, hindi ginampanan ng aming tungkulin, makikita nila na wala na silang masasandigan dahil pagka pala mataas na opisyal pwede rin ganun na lang ang gawin without pananagutan sa batas. At maraming salamat po, Director Jaime Santiago. At habol ko lang, Direk, napaka-epektibo ngayon ng NBI. At kamakailan ba yung narid yung warehouse po dun sa bigas sa Bulacan? Opo. Kahapon lamang, nung isang araw po. Yes, sir. Okay, at baka meron kayong mensahe sa publiko, NBI Direct, nasa inyong pagkakataon. Yes, sir. Salamat po. Umasa lamang po sila. Ako'y paniwalaan nila na ako'y magsisilbi ng buong katapatan
ang NBI ay mananatiling institusyon na masasandigan ng ating taong bayan. Opo. Okay. Salamat po sa pagkakataon na NBI Director Jaime Santiago ng NBI. Salamat po. Salamat po, sir. Salamat po. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni NBI Director Jaime Santiago. At isa po dun sa mga pinag-usapan natin at tungkol po dun sa pagsampa po ng kaso. Laban po kay Inday Sara ay kumbaga yung rekomendasyon na sa DOJ na. At tapos na yung kanilang trabaho. Kung sakaling ipatawag sila, abay yun pa yung magiging role po ngayon ng NBI. Doon po sa kabubukas lang ng himpilan sa radyo, kanina lang kausap natin na si NBI Director Jaime Santiago. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Nako, balik mo tayo dito sa ating iniwang paksa kanina at pasadaan muna natin ay mga nanonood sa ating Facebook Live ay si Rolando Ignacio Ramay o Rolando Ignacio Romay habay nanonood sa atin. Nako, salamat po si Kajun Sapanta Paranas at saka si M. Florendo, si Ronald Tapar, si Kuyang Nil, si alias Dimagiba. Saan kayang area ngayon to merong ginigiba si Kuyang Nil Arendain yung napakagaling po na electrician pagka kailangan nyo napakadali lang ng kanyang serbisyo at saka si Edsel Valdez Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air.